magtatanong ang ilan sa ating studio audience. Ganito po ang takbo ng ating Town Hall Round. Sasagot ang mga senatorial aspirants sa mga tanong ng bayan. Bawat grupo tatanungin ng isang guest tungkol sa ilang issue o mga problemang kinakaharap ng ating bayan. Bawat aspirant may 30 seconds para sagutin ang katanungan. Matapos sumagot ng unang aspirant, bibigyan ng 15 seconds ang kapwa aspirant para magtanong o magbigay ng reaksyon, round robin style. May 30 seconds ulit para sumagot ang tinanong. Kung walang nais magtanong, maaaring mag-follow-up question ang moderator. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa Tanong ng Bayan. Sa round na ito, nagbunutan ang mga kandidato ng kanilang grupo sa pagsagot sa mga tanong. Ang una pong tatanggap ng Tanong ng Bayan, sina Attorney Luke Espiritu at Attorney Vic Rodriguez. Ayon po sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, may kaugnayan ang kahirapan at katiwalian sa mga lugar na kontrolado ng political dynasties. At para mas ipaliwanag ang isyong ito, makakasama natin mismo ang Dean ng Ateneo School of Government na si Dean Philip Arnold Tuanyo. Magandang gabi, Jessica. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ayon nga sa aming pag-aaral, ang mga political dynasties sa ating bansa, mas hawak nilang kontrol ng politika sa kanilang probinsya o kaya munisipyo, mas hindi na papaghatian ng pondo ng pamahalaan ang iba't ibang mamamayan sa probinsyang ito, at mas lalong nagkakaroon ng kahirapan o underdevelopment sa lugar na yon. Kaya ang gustong kong tanungin sa ating mga kandidato, susuportahan ba ninyo ang isang batas na ating mapapasa para sa isang anti-dynasty law na matagal lang sinusulong ng ating saligang batas? Hindi lang sa susuportahan yan ang pinakauna na piece of legislation na dapat nating ipasa because it is a matter of national survival. Ang ating mga governor, 70 out of 80 governors are already part of the political clans, not to mention yung mga congressman natin at pati ang mga party list natin na hawak na ng political dynasties. At sa dynasties na yan, dyan nagiging source ng corruption, electoral fraud, patayan doon sa mga local areas. We must pass an anti-dynasty law, and I will use my position as a labor leader, a mass movement leader, in order to mobilize the masses to also support that legislation. Maraming salamat at good evening also to Dean Tuanyo. Kinakailangan tayo magkaroon ng basic agreement. What constitutes political dynasty? Kinakailangan muna natin ma-define kung ano ang political dynasty because there are good and bad political dynasty. But I am all for defining and legislating a law prohibiting political dynasty. Ano po naman ang tugon nyo, Attorney Rodriguez, sa issue po ng political dynasties? You have 30 seconds now. Sangayon ako doon na isabatas na natin, subalit yun nga, we have to come into a basic agreement. What constitutes political dynasty? We have to define first what is political dynasty. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamindahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold nito from 50 to 1 million at pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako agree sa death penalty. Imagine mo, ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino madi-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman na may 5 million na share. Mga may hirap lang ang magsasuffer sa death penalty. Maraming salamat kay Attorney Espiritu at kay Attorney Rodriguez. Sunod na sasalang sa ating Town Hall Round, sina Senator Bato de la Rosa, dating Commissioner ng COA na si Commissioner Heidi Mendoza at si Ginoong Danilo Ramos. Inflation po ang top national concern ng mga Pilipino base sa pinakahuling survey ng Octa Research. Magtatanong kaugnay dyan si Assistant Professor ng University of the Philippines School of Economics Professor J.C. Punong Bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Noong January 2023, umabot sa 8.7% ang inflation, pinakamataas sa loob ng 14 na taon.
Ano ang pagkakaintindi ninyo sa mga naging sanhi ng biglang pag-arangkada ng mga presyo sa mga nakalipas na taon? At ano sa tingin ninyo ang pinakamagandang solusyon sa mga epekto ng inflation? Yun po bang ayuda na ngayon ay laganap sa iba't ibang panig ng bansa, ito ba ay sustainable or hindi sustainable na solusyon sa inflation? Una pong sasagot si Senator De La Rosa. Meron po kayong 30 seconds. Ang aking nakikitang solusyon dyan sa inflation ay palakasin natin ang ating production sa sektor ng agrikultura para makamit natin ang food security kung saan bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Higpitan rin natin yung ating palakasin natin ang crackdown against sa mga smugglers at hoarders na sila nagmamanipula sa presyo sa merkado. At yung pagbibigay po ng AKAP ay nakakatulong yan sa... Commissioner Mendoza, you have 15 seconds to react po sa sinabi ni Senator De La Rosa. Pwede rin nating tingnan actually yung production at saka yung supply, at saka yung demand and consumption. But in reaction to Senator Bato, hindi ako naniniwala na yung AKAP ay nakakatulong. Kasi yung AKAP, the way it is being implemented, ay masasabi nating Ang ibig sabihin ko pong AKAP ay nakakatulong in the sense that money will flow inside the economy. Kaya kung may pera, may yung purchasing power ng isang Pilipino ay tataas po yung kanyang purchasing power. So, hindi po siya mahirapan. Kaya, yun po. Pero kung sabihin natin na pang matagalang solusyon, hindi po yan ang solusyon. Immediate solution lang po. Sunod po namang sasagot sa tanong ni Professor Punong Bayan on inflation, si Commissioner Mendoza. tingnan po natin yung production. Nabibigyan po ba natin ng tamang support ang ating mga farmers? Meron po ba silang access sa mababang credit? What about the farm inputs? Kumusta po yung farm infrastructure? Ang ating mga kalsada, bako-bako, hirap-hirap, ang mahal ng transportation. At tingnan po natin yung mga economic players, ang mga traders, ang mga producers, pati po yung mga nagho-hoard, at yung katiwalian din po sa mga regulatory agencies. Mahalaga pong makita bakit may inflasyon. Ang totoo po niyan, para sa amin, yung pulisiya at patakaran ng gobyerno kung bakit may ganito katinding inflasyon. Kaya para sa amin, yung policy and program, nakakalungkot, pero inutil lang. Kailangan nga po natin yung tinatawag nating economic policies na tutugon sa tinatawag nating inclusivity, magbibigay ng social protection. Now, pag-usapan po natin paano ito gagawin, posible po yung tinatawag nating pansamantalang pagtulong sa mga kapusang kita, pero dapat ilagay sa tamang struktura dahil ito ang kailangan, tamang kontrol. Huwag yung discretionary at lalong hindi depende lang kung sinong kakampi sa party at lalong hindi kung panahon ng eleksyon. At ang huli pong sasagot, si Ginoong Danilo Ramos. Una po, pulisiya at patakaran ng gobyerno. Sa totoo lang, dahil sa kanyang ginagawa, ang gobyerno mismo ang ugat ng inflasyon. Anong solusyon? Una po, tunay na reforma sa lupa, palawakin ang tinatamnan ng pagkain lalo ng palay, hindi subdivision, hindi mall. Pangalawa, government subsidy para sa magsasaka at palawakin po ang papel ng gobyerno, hindi importasyon, kundi lokal na produksyon ng pagkain ang palakasin. Senator De La Rosa. Sa totoo lang, nag-agree ako sa mga pinagsasabi niya. Nag-agree ako. Hindi ako laban sa sinasabi niya. Actually, kaming tatlo, halos pari-pareho ang gustong ipaparating. Mahalaga po na tingin namin mabuwag ang kartel dahil sila po ang isang may kinalaman dahil bakit mataas ang pagkain. Kaya po ang kailangan ay solusyon. At yun po yung inaalok namin, subsidy sa mga magsasaka, palakasin ang lokal na produksyon, hindi importasyon, at ibasura po ang rice liberalization law. Maraming salamat po, Senator De La Rosa, Commissioner Mendoza at Ginoong Ramos. At maraming salamat din po kay Professor J.C. Punong Bayan ng School of Economics ng University of the Philippines. Mabilisan pong pag-alam sa pulso ng ating mga bisita. Itataas po nila kung anong emoji ang nararamdaman nila.
sa mga ipapakita nating larawan, yung kanila pong reaksyon. Kung sila ba'y happy, sad, o angry ba sila sa mga nakita nilang larawan, walang kailangang paliwanag. Unang larawan. Itaas na po ang inyong emoji cards. Next picture. Emoji po. Next picture, itaas na po ang inyong emoji placards. Next picture, patingin po ng inyong mga emoji. Marami pang maiinit na tanong sa pagbabalik ng Town Hall Round. Ito po ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Ang ginagastos natin ay bilyon-bilyon. Ano po ang gagawin natin para maitama yung paggamit ng mga budget na ito para hindi nahihirapan ang mga Pilipino? Ano po nga inyong gagawin para maging mas ligtas ang social media para sa lahat at lalo na po sa mga kabataan katulad ko?